Hello mga loves! Noong Miyerkules pa pala itong video ko at kasama ko pa rin dito si Daddy sa pagtitinda. Kung nakita nyo doon sa nakaraan naming vlog na kumuha kami ni Daddy ng maraming isda, meron kaming dalawang yellowfin tuna na kinuha. Nasa mahigit 15 kilos bawat isa nun. Nung araw na ito, meron kaming 3 na yellowfin tuna dahil may natira pa kaming isa nung mga nakaraang araw niyan. Dinamihan talaga namin ni Daddy yung pagkuha namin ng isda kasi Semana Santa hindi kumakain ng kanin ng baboy ang karamihan. At isa pa, last na biyahe na niya ni Uncle Bubong, yung may-ari ng fish car na pinagkukunan namin ng isda. Nung araw na ito, pagkatapos namin kumuha ng isda sa palengke, naghanap kami ng tutulong sa kay Daddy na magbubuhat pababa. Hindi ko talaga kasi kaya ng mga panahong ito na magbaba ng ganun karaming mga boxes ng isda. Kaya naghanap kami at nakita ko yung dalawang bata doon sa may computer shop nila ate. Katatapos lang din nila magbaba ng mga karton ng mga paninda ni ate na i-deliver ng KCC. Isa sa pinakamalaking mall dito sa Coronadal City. Tuwing Miyerkules kasi yung schedule nila na pag-deliver ng mga paninda ng mga tindahan dito sa aming baryo o sa aming bayan. Nung nalaman ng dalawang bata na naghahanap kami na magbababa ng mga boxes, nagpresenta na sila kaya sumama na sila sa amin pabalik dito sa tindahan. Pagdating dito, nagtulungan silang dalawa at binaba nga isa-isa yung mga boxes kung nakita nyo doon sa nakaraan kong vlog. At nung naibaba na nga lahat, agad na kaming nag-display ng aming mga isda. At nung nai-display na lahat, agad naman si Daddy nagtungo pabalik doon sa palengke. Nakalimutan kasi namin na bumili ng ice na ilalagay namin sa tag-iisang box ng isda na kinuha namin. Kumuha lang kasi kami ng tigsa 10 kilo bawat klase ng isda na i-display namin at ibebenta namin ng mga panahong ito. At yung mga natira sa box, lalagyan na yun ng ice at saka isasara para fresh pa rin kinabukasan yung isda dahil hindi siya nalamog or nagalaw. Noong na-display na namin lahat, tsaka na ako iniwan ni Daddy at pumunta ng palengke. Nung umalis na siya, inumpisahan ko na ang pagkatay nitong 15 kilos na yellowfin tuna. Yung dalawang buo na natira, i-display namin dyan sa may lamesa namin. Panghatak sa customer. Ay, joke lang. Para magandang tingnan at saka nakaka-amis talaga kasi yung mga malalaking isda na nakikita namin sa mga malalaking palengke. Nung mag-uumpisa na akong magkatay, may mga dumadating-dating na customer. At saka yung hinahati ko pa lang itong yellowfin tuna, meron na talagang naghihintay at bumibili. At ayan, itinapat ko dyan sa mga customers ko yung camera natin para naman makita ninyo na totoo talaga na meron talagang naghihintay at bumibili ng ating yellowfin tuna. At kung nakikita nyo, ayan, muntik nang maubos ang kabilang side ng hinati ko. Ito talaga kasi yung unang nauubos sa mga binibenta naming mga isda. Isa ito sa binabalik-balikan dito sa aming tindahan. At ayan, hindi ko pa natapos na mahiwa. Halos maubos na yung isang side sa hinati ko kanina. At saka hindi ko matapos-tapos kasi nga may mga customers na dumadating. Mag-aalas 3 pa lang ito ng hapon pero medyo marami na yung bumibili. Parang uulan kasi ng mga panahong ito. At ayan, kung nakikita ninyo, hinahanap ko yung resibo ng mga kinuha ko kaninang isda. Hindi ko kasi natatandaan yung mga presyo nito. Mga nasa 20 klase siguro ito ng isda, yung mga na-i-display namin ngayon. At ayan, binigyan ko si tatay ng supot para siya na yung pumili ng kanyang isda. Habang pumipili si tatay, ayan, hiniwa ko na itong natirang konti na lang na yellowfin tuna para mailagay ko na doon sa tray. At nung natapos ko nang hiwain, inabot na sa akin ni tatay yung pinili yang pusit. Medyo malalaki kasi na pusit yung dumating kanina kaya pinili niya yung mga medyo maliliit lang at kumuha na siya ng 1 kilo at saka binayaran niya na. Kumuha din pala siya ng ating yellowfin tuna, mga 3 hiwa siguro yon. Hindi pa nakaalis si tatay, meron na namang dumating na customer at yellowfin tuna pa rin yung bibilhin. Inubos niya na yung hiniwa ko kanina at inalagay ko sa tray. Puro talaga yellowfin tuna yung binibili ng mga customers natin ng mga panahong ito. At naubos na nga yung kabilang side sa hinati ko kanina. Mga nasa 300 plus yata yung binayaran niya. Mahigit kasi 1 kilo yon yung naiwan kanina. Pagkatapos niya magbayad, ayan, sinuklian ko na siya at bumalik na ako dito sa pangalawang side ng ating yellowfin tuna.
Binilis-bilisan ko na ang paghati dito kasi baka maabutan na naman ako ng mga customers natin mamaya. At hindi pa nakadating si Daddy ng mga panahong yan kasi medyo marami kasi yung customers o mga tao ngayon sa palengke. Okay lang naman kasi hindi pa naman busy at saka care pa ng powers natin. Kayang-kaya naman kasi natin magbenta. Ang importante na display na lahat at saka wala nang gagawin pang iba. At ayan, habang hinahati natin ito, meron na namang dumating na customer. Isa ito sa mga teacher doon sa paaralan ng aking mga anak. At ayan, iiwan ko muna itong aking ginagawa at saka magbebenta muna ako dito sa kay teacher. At bumili siya dyan sa akin ng tulingan. So habang nagbibenta ako, meron ng paunti-unting dumadating na customer. At ayan, chika-chika kaunti. At pagkatapos kong mabigyan yung 2 customer, may dumating na isang van. Bibili daw si Madam ng 2 kilo na yellowfin tuna. Kaya binalikan ko na itong hinihiwa ko at kumuha ng 2 kilo at saka ipapahati niya raw sa akin kasi para pagdating doon sa kanilang bahay, huhugasan na lang at lulutuin. Habang naghihiwa ako, meron na namang dumating na customer. Pinahintay ko na lang muna at tamang-tama, dumating na rin dyan si Daddy kaya meron na akong katuwang. Maaga pa lang pero medyo marami na talaga yung bumibili. Natutuwa naman kami kasi maaga pa lang meron na kaming benta. Ayan, hinati-hati ko na lang muna. Pagkatapos, nilagay ko lahat sa may supot at nilagay ko na sa may timbangan. Ayan, kung nakikita nyo mga loves, konti na lang naiwan sa buong katawan ng ating yellowfin tuna. Nang makaalis na si Madam, ayan, dinali-dali ko na in-slice itong mga natira. Ayan, konti na lang talaga naiwan mga loves. Ilalagay ko na ito doon sa ating tray at baka pa maabutan pa ito mamaya ng iba pa nating customer. At ayan, meron pa palang binili si Madam kaya nagbayad na siya sa kay Daddy. Pagkatapos noon, agad ko naman kinuha itong ulo ng yellowfin tuna natin. Hihiwain ko na ito at saka para mamaya hindi na ako mahirapan kung meron pang bibili. At ayan, kinuha ko na yung panga ng bariles. Bariles pala ang tawag nito dito sa amin. Baka kasi magtaka kayo. Dito kasi yung yellowfin tuna or bariles ay iisa lang. Medyo nahihirapan talaga ako dito sa part sa ulo. So, ayan, para matanggal ko na yung panga, susunod ko naman itong kukunin, itong kanyang hasang. Ano yung hasang sa Tagalog, mga loves? Paki-comment down naman, no? Hindi ko kasi alam kung ano din ito sa English. Habang hinihiwa ko tong ulo, ayan, bumili yung tiyuhin ko ng yellowfin tuna pa din at saka pinahiwa sa akin. Gagawin niya daw itong tinola mamaya pagdating sa kanila. At ayun, halos naubos talaga yung isang buong katawan ng yellowfin tuna na hinati ko kanina. Sa katunayan mga loves, na mga panahong ito, naubos yung 2 buot kalahati ng ating yellowfin tuna. Mga 45 kilos yung naubos dito buong maghapon. 4 hours kami ni Daddy nakatayo at hindi talaga kami nagkaroon ng chance na makaupo. Sobrang daming tao yung